paglipas ng panahon, magbago man at dumami ang mga paraan ng pagtitika, paalala ng simbahan, huwag kalilimutan ang tunay na diwa ng panahon ng Semana Santa. Ito ang pagsasakripisyo bilang tanda ng pagmamahal kay Hesukristo. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Iba't ibang sakripisyo ang nakagawian tuwing Semana Santa, gaya ng hindi pagkain ng karne at pag-iwas sa bisyo. Pero hanggang ngayon ba, may gumagawa pa ng mga sakripisyong ito? Nakatutok si Lia Manyala. Kahit Holy Week na, ang tindahan na ito ng lechon sa La Loma, malakas pa rin ang benta. At bukod sa mga dine-in customer, may mga order na rin daw ng lechon sa mga susunod na araw. May ilan din naman bumibili ng baboy at baka sa palengke, pero hindi raw para kainin sa Biyernes Santo. Sagrado Katoliko raw kasi sila, kaya't sumusunod sila sa tradisyon. Sumunod tayo sa ano ng Panginoon. Ever since hindi ako kumakain talaga ng Friday. Kasi nung nag-aalala ko, yun ang sabi sa akin eh. Sa Italia, nagsimula ang kaugalian ng mga Katoliko na hindi pagkain ng karne tuwing Semana Santa. Hindi raw kasi nabubuhay ang mga tao roon ng hindi kumakain ng karne. Kaya ito ang ipinagbawal ng simbahang Katoliko bilang sakripisyo. Man does not live on bread alone, para maipaalam sa atin na tayo ay nabubuhay, hindi dahil lamang na kumakain tayo. Nabubuhay tayo dahil binubuhay tayo ng Diyos. Isa ang hindi pagkain ng karne sa mga paraan ng pangingilin o abstinence ng mga Katoliko para makiisa sa paghihirap ni Kristo. Hindi lang Biyernes Santo bawal kumain ng manok, baboy at baka para sa ilang sagrado Katoliko. Ang mga edad 14 pataas, hindi na rin kumakain ng karne sa lahat ng Biyernes matapos ang Ash Wednesday. Pero ang mga tindero aminadong marami pa rin bumibili sa kanila. Mas mabili ngayon kasi marami nag-outing. Hindi naman ganoon kastrikto ang simbahan sa pag-iwas sa pagkain ng karne sa panahong ito. Pero bukod dito, hinihikayat din ng simbahan na mag-abstain o umiwas muna ang mga Katoliko sa paninigarilyo at iba pang bisyo o pamamasyal at sa halip ay magnilay-nilay. Pero kung hindi raw talaga maiiwasan, That can be replaced with a work of mercy or a good act, a good deed or prayer. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Hindi mamatay-matay ang mga takot sa posibleng dayaan sa eleksyon sa Mayo. Kabilang sa mga inuusisa sa COMELEC, bakit hindi nalalagyan ng digital signature ang election results na ipapadala sa mga munisipyo? Nakatutok si Mariz Umali. Habang papalapit ang eleksyon, tila nadaragdagan pa ang mga pangamba ng ilang election watchdogs sa umunay mga butas ng automated elections. Sa inilabas kasing revised general instructions ng COMELEC para sa mga Board of Election Inspectors itong March 4, iniutos nitong wag nang lagyan ng digital signature ang election results na ipadadala sa mga munisipyo. Ang digital signature ay isang feature na magpapatunay umanong otorisado ang PCOS machine na magpapadala ng election results. Kaya't pangamba ng election watchdog na kontradaya, kung walang digital signatures yung results na pinapadala ng PCOS, pwede na ngayon magpadala ng ibang results yung mga hindi authorized na PCOS doon sa mga canvassing centers. pero agad sinalag ng COMELEC ang takot na ito ng kontradaya. The PCOS machine has its own digital signature. If you buy a PCOS machine from, like say, Taiwan or Hong Kong or the US, after that you bring it here, first you have to configure the data, the software, and configure CF cards. And if you do this, even if you try to transmit, the data you send from that PCOS machine will not be accepted and counted by the canvassing system. Di na rin gagamitin ng COMELEC ang ultraviolet ng PCOS machine para i-check kung authentic ang isang balota. Hindi kasi umeksakto ang printing ng ultraviolet markings sa balota, kaya di na siya mababasa ng PCOS. Kine-question ito ng kontradaya. Sagot ng COMELEC, i-check pa rin naman daw kung authentic ang isang balota, gamit na nga lang ang isang handheld ultraviolet lamp. Yun yung kailangan para masigurado natin na ang tinatanggap lang na balota ng makina ay totoong balota. Maabuso talaga siya. Meron pa rin namang ultraviolet na markings, di ba? Yun lang, hindi na siya kayang basahin ng makina. Kaya sila gagamit daw ng ultraviolet lamp. Pero hassle yan. Hassle na pag-check yan. What's a tedious process? For example, you get the ballot. Look at, ganyan, you have a UV lamp, get the ballot. Ganyan mo, tapos. You just, ganyan, do it. You give it. That's it. It's simple. It's not rocket science.
Nangangamba rin ang kontradaya na di matatapos ang pag-iimprenta sa mga balota bago mag-eleksyon. Sa ngayon daw kasi nasa 25 million ballots pa lamang ang naiimprenta, gayong ang kailangan ay mahigit 50 million. Pero siniguro naman ng COMELEC na nadagdagan pa ang mga printing machine at wala na ring tigil sa pag-iimprenta ng mga balota para masigurong aabot sila bago mag-eleksyon. Bagamat ang COMELEC ang pangunahing ahensya responsable sa pangangasiwa ng eleksyon, sa huli nakasalalay pa rin sa bawat isa sa atin ang tungkulin na siguruhin magiging malinis, mapayapa at makabuluhan ang kauna-unahang automated elections sa bansa. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong Martes Santo, walang tigil sa kampanya at iba pang aktibidad ang ilang kandidato sa pagkapangulo. Si Senador Noynoy Aquino sinagot sa press con ang iba't ibang issue. Wala namang campaign schedule ngayon si Councilor JC De Los Reyes, habang si dating Pangulong Joseph Estrada nag-ikot naman sa Laguna. Tuloy naman ang panunuyo ni Senador Richard Gordon sa mga Bulakenyo. Nasa ibang bansa pa rin si Senadora Jambi Madrigal. Si Nicanor Perlas naman nagbahay-bahay sa mismong barangay niya sa San Antonio sa Pasig at saka siya dumiretso sa Marikina. Naglibot naman sa Calbayog City, Samar si Gilbert Chidono. Wala namang kampanya ngayon si Brother Eddie Villanueva. Nagpa-press ko naman si Senador Manny Villar. Bagong atraksyon ngayon sa Maynila ang isang high-tech na pagtatanghal. Yan ang Aquatica na isang laser light show sa tubig na may kasama pang storytelling. Nakatutok si Rafi Tima. Kakaibang show ang masasaksihan sa Manila Ocean Park. Ito ang Aquatica, ang pinakabagong atraksyon na magbibigay ng multi-sensory at multimedia experience. Singkulay ng fireworks display na sinabayan pa ng dancing water at pyrotechnics. Yan ang ipinagmamalaki ng high-tech water show na ito. Kasabay niya ng 2D at 3D presentation kung saan sinasalaysay ang storya ng The Maiden of the Sea, isang kwento na may temang pangkalikasan. Kaya naman siguradong patok ito sa mga bata. It's a venue wherein it can accommodate of about 1,800 seats. It's a must-see destination for the whole family. The story basically evolves into the advocacy on saving the environment. Aabot sa 25 minutes ang buong pagtatanghal. 250 pesos ang bayad para makapanood. Kung gusto mo namang sabayan na yan ng tour sa Ocean Park, 500 pesos ang halaga ng ticket.